There were times daw that you gone astray, you chose to gone astray. Pero bilang usa ka amahan, bilang usa ka shepherd, He led you back into the way. Yan ang gugma sa Ginoo para sa imong mga igaligsoon. Hope and pray that we would cherish that love na gihatag sa Ginoo sa tuwa. Hope and pray that we would love also God because He has also loved us. Now, igaligsoon, I hope and pray na kita andam na sa pagpaminaw sa pulong sa atong buhi na Diyos. O sa wailangan pa, igaligsoon akong ginahangyo atong Pastor James to give to us the Word of God. Amen. Thank you, Brother Ferlo, and thank you, choir, sa mensahe sa awit. Everlasting love. Gugma nga walay katapusan. Pagkatamis sa gugma sa Dios, mga kaigsuunan, kung ato kining maangkon o mabati sa ato ang mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. So, karon ato ang paglantawon kining maong gugma mga kaigsuunan sa Dios. We will open Jeremiah chapter 31 verse 3. I would like to begin the message in the text wherein our choir nagkuha sa theme sa maong pag-awit. Sa maong awit, Jeremiah chapter 33 verse 3. If you are there, please say Amen. Palihog, manindog ang tanan mga kaigsuunan. Jeremiah chapter 33 verse 3. Let me read to you the word of God and please follow me with your eyes. The Bible says, call unto me and I will answer thee. I'm sorry for that, 31:3. Nakala ko basa. 31:3. Anong nakulat to me ito? So, ang number to sa Ginoo, I'm sorry for that. It is the sumala pa nila cellphone number sa Ginoo. Kung manawag ka sa Ginoo, mo tubag ang Ginoo, ana nga number. 31 verse, if you're there, say amen. Amen. The Lord that appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Let's pray. Father in heaven, salamat Lord sa imuhang kaayo gihatag kanamo. Salamat Amahan sa imuhang pulong nag-assure kanamo Lord that your love is everlasting. Sugat pasinugdanan hangtod sa katapusan sa kapanahonan, Ginoo, we know that you still love us. Tungod kay imong gugma, everlasting love. And I pray Lord that through that example of love, amo pod nang may kinabuhi ug mapakita kanimo ug sa among mga kaigsuonan kana nagugma Ginoo Dios. Help us to love just like how you loved us. Ubani ang mensahe karon Ginoo sa ngalan ni Jesus kipangayon ako tanan. Amen. Palihog mga lingkod tanan. I would like to entitle the message this morning mga kaigsuonan, Following the Example of God in Love. Pagsunod sa panig-ingnan sa Dios diha sa gugma. The example of God in love. So ang Ginoo mga kaigsuonan na siya'y example sa atoa pag-abot sa gugma. Gipakitaan ta niya example aning everlasting love. Pag mayroon kang everlasting mga kaigsuonan, mulong tadyod hangtod sa kahangturan. Kinabuhi nga dayon, everlasting love, life. Ang gugma pod, everlasting love, gugma nga mudayon sa katapusan. Okay? Gugma nga dili mahuman. Gugma nga walay pagkauga. Gugma nga kanunay anaa mga kaigsuonan. Mauna nga gugma ang gihatag sa imuha sa Dios mga kaigsuonan, everlasting love. Just like sa imuhang everlasting life, maangkon po nimo ang everlasting love. Kay kabalo ka no? Dili nimo ma-appreciate ang everlasting love kung wala kay everlasting
life. Kay kung tagaan ka sa Ginoo, everlasting love, pero naay katapusan ng imong kinabuhi, di gyapon mo ma-experience unsa ng everlasting love. Kay wala man kay everlasting life. And we praise and thank the Lord mga kaigsuonan sa diha nga gihatag sa Ginoo sa atoa ang everlasting love. Iya yung gisiguro nga atong ma-experience kana nga gugma kay gitagaan pud ta niya everlasting life. Sa diha nga motuo ka kang Kristo. Kani nga gugma no, sa wala pa ka gianak, gigugma na ka sa Ginoo. Now look at this, ang Jeremiah, dito mo biya ang Jeremiah. In Jeremiah chapter 1 verse 5, unsa ang giingon sa Ginoo kang Jeremiah, and I believe it is also true to us, not only to Jeremiah. Verse 5, before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto nations. So si Jeremiah sa wala pa nahimugso, or sa wala pa siya napurma sa taguangkan sa iyang inahan, ang Diyos nakailanadaan kaniya. Kung ikaw mga kaigsoon na ibilin, sa wala pa ka na tao, kailanadaan ang Ginoo sa inyo. Ano na yung itong kanta? You see? Before you exist sa kalibutan, na yung plano ng Ginoo. God has a wonderful plan na iyang ihatag sa imong kinabuhi, and all we need to do is to follow His will sa itong mga kinabuhi. O ganang gugma, gikan pa sa pa ka ng tao, di na gid na mawala. Di ba in the book of Romans chapter 8, mga igsoon, the Bible says, tutanahon, Romans chapter 8 verse 35 to 39. Akong basahon tanan, nindot kayo ngayon sa Biblia. If you're there, say amen. Amen. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword, as it is written, for thy sake we are killed all day long, we are counted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor heights, nor depths, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Kuyawa, mo na'y gugmang everlasting. Kay walay bisag unsang butang nga makapahimulag kanimo niini nga gugma. Sa pagsugod sa Ginoo, higugma kanimo, higugmaon ka niya hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Kay walay bisag unsang butang ang makapahimulag kanimo sa gugma sa Dios, mga kaigsuonan. Mao na nga gugma nga atong dapat ipatik sa atong mga kasing-kasing. So pinaagi niini nga mga butang ato ang gibasa sa ato ang teksto, ilang itong teksto itong gibasa duha ka buong bersikulo, Jeremiah 1:5 and Romans chapter 8. We can conclude that the love of God is unconditional. Unconditional ang gugmas Ginoo, mga kaigsuonan. Unsa man ang imong kinayahan, unsa man ang imong gitawag na status kinabuhi, unsa man ang imong mga kaagi, mga kagahapon, atong makita nga gihigugma gyapon kas Ginoo. Amen. God love you. Ang kani nga gugma is continually nagalahutay, nagapadayon. Dili siya palong-palong, dili siya paling-paling nga gugma, dili balingbing nga gugma, mga kaigsuonan. And He love us consistently. You see? And baktan na karon, how about us? How about you? What kind of lover are you? Ang atong Ginoo, He is a lover nga everlasting ang iyang gugma. He is a lover na continuous ang iyang gugma. He is a lover na consistent o unconditional ang iyang gugma, mga kaigsunan. But how about us people of God? Mga katawhan sa Dios. Unsa man ni atong gugma? What kind of lover are you? Now remember this, mga kaigsunan, for a start, na ay wrong kind of love. Mabitaw na ang ato ginaisgutan ganay sayop na klase nga gugma. Gugma gihapon. Mabatay gihapon sa mga katawan, pero sayop nga klase nga gugma. So I will begin the sermon this morning by
by showing you three kinds of lover. Three kinds of lover. The first kind of lover, mga kaigsunan, those who want to receive first. Those who want to receive first. Kani nga klase nga tao, mao ni siya ang lover nga muhigugma siya, pero in response sa gugma nga gihatag sa iya. Higugmaon ako siya, pero dapat unahon sa ako niyang higugma. Mga kaigsunan, sa Ginoo na tinuod, we loved Him because He first loved us. Sa Ginoo na tinuod, in 1 John chapter 4, pero ato makita mga kaigsunan, sa atoa o sa uban, dili na siya maayo magugma. And for a start, this kind of love is not right kind of love, mga kaigsunan. Kani nga mga tao, willing to love. Andam ko wikog niya. Andam ko nga mulab aning tawhana. Andam ko nga mulab sa akong mga anak. Andam ko nga mulab sa akong pamilya. Pero dapat muuna sa sila gihigugma sa ako. You see? Dili na ako palanggaon kani nga tao kung di ko niya unahon o pagigugma. Inana mga klase mong gugma, mga kaigsunan. Nagahulat ba ka nga bati ni mo una ang gugma sa ubang tao sa imuha o kutob sa mga tao nga mohigugma sa imuha pong higugmaon? Are you that kind of lover? And this kind of love Christ condemned. Gikuntinar ni Kristo inani nga klase nga gugma nga mohigugma lang kag unahan kag higugma, mga kaigsunan. Tanawa ganing gingon sa Bible in the book of Matthew, mga kaigsunan. Please open your Bibles there in chapter 5. Matthew chapter 5 in verse 46 paingon sa 48. For if ye love them which love you, what reward have ye? Kung imong higugmaon ang mga nahigugma nimo, unsa man ang imong ganti? Wa kay ganti. Sa ato pa, mga kaigsunan, atubangan ni Kristo, kung ikaw nihigugma ka, tungod kay gihigugma kang una, wala na ibili sa iyang atubangan. What reward have ye? Rhetorical question, it means wala kay ganti. Wala kay reward. Do not expect something from God if you love only because you are loved by that person. So mga kaigsunan, wala kay ganti niya na. Do not even the publican do the same. Mga publican, they are a metaphor of mga magkasala. Mga kalaban sa mga Hudiyo, mga publicans, kanila ito, maniningil sila buwis. Kani maniningil og buwis, nailan sila ng mga maro ng mga tao, kay naman sila ikota. Pagkalitan ingon ang Rome, na okay, kada bulan, murimit mo sa Roman government pananglitan og 100,000. Tanan nga sobra, inyo na. So muna ikota nila. Pananglitan lang, kada bulan, ilang kota, 100,000. Kutob sa ilang makupra, ana nga bulan yun sa mga tao nga sobra, ilan na to. Muna nga ilang gina-extort ang mga tao, ilang ginabaharan ang mga tao para musupra sila sa kota, kaya ang sobra ilan na muna nahimo silang rebuilding. So kung kayo mga katawan sa Israel sa ila, hangtod na ang ilang mga trabaho, mura na og gi-equate sa mga magkasala. So, ingon pa rin Ginoong Hesus, di ba ang mga publikano, mamapulay lang ginabuhat? Verse 47. And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? Do not even the publicans so? Kung imo kunong respetaran, ang imo lang mga kaigsunan, ang imo lang mga kaparintihan, ang imo lang mga kaila, ang imo lang mga kauban, ang imong respetaran. So igsoon, unsa man ang imuhang kalahian? Ingon pang pulo sa Ginoo, unsa man imong labaw sa uban? Wala kay labaw sa uban. 48, be therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Meaning, ayaw lang higugmaa ang mga nahigugma nimo. Ayaw lang respetari ang imong mga kaubanan, mga kaigsunan. You see? So ato makitaan that Christ condemns this kind of love. So sa kanang klase imong gugma igsuon. Basing na sa ato karon diri
ang imuhang gugma susama ni anak. Imo lang higugmaon ang mga naigugma nimo. Mura po estudyante, ako lang pakopyahon ang mga kapakopya sa ako. Naba? Sinikuhaan mo ba, no? You see? Ako lang pautangon ang mga nagapautang sa ako. Si ako lang librehon ang mga panglibre sa ako. Nana mga kaigsuunan. Di ba? Ako lang panggaon ang mga nagpangga nako. So I hope with the grace of God mga kaigsuunan. So ang moral lesson, akong pakopyahon sa dili ka pakopya sa ako, pastor. So kamo ha, lahi gid mo una pinindi. Okay? So ato makita mga that's the first one. Ikaduha nga lover, di lang katong nahigugma lang sila sa mga mahigugma nila. Ikaduha nga lover, those who want their love to be reciprocated. Reciprocated. Dili sila gustuhan ng one-way love. Ang kaning nahigugma nga, they want their love to be reciprocated, meaning, tuod man, willing sila mahigugma, kasi sila unhan. Unhan man ko niya o dili, ako sa higugmaon. Mayaw kayo. Pero, in the long run, katong iyang gihigugma, wapon ni balos o gihigugma niya, di na po siya ganahan. Di na po siya mulahutay. Kasi, di na po siya. Di alam ko kay di mabug ko niya love. Mga young people, i-crush ba kaniya? Wala lagi. So, hinanaw namin mga batan-on karon. Di ba? So ato makita mga kaigsuonan, this kind of love is also found in ungodly people. Dili po ni mao ang lover nga gusto sa Ginoo mga kaigsuonan. Nga pananglitan karon, higugmaon nimo siya and you will make the initiative to show love to your brethren, to your family, to people. Pero in the long run, wa man ko higug magbalik. Wa man niya bas ka na kong gugma. Pinalampog ko niya. Gusto daw niya nga, di siya gusto one way. Gusto niya two way gina gugma. You see? Nga ito makita mga kaigsuunan nga kana nga gugma, dili pud siya gusto sa Ginoo. Tanawan sa Biblia, Luke chapter 6. Open your Bibles there. Unsa man ang makaingon ni Kristo niya. Basing na sa tuwa karon diri nga mahigugma lang ka kung mabasdan ka na. Okay? Luke chapter 6, if you're there, please say amen. Dili kasama ni ini ang everlasting love sa Ginoo nga atong example. Verse 31 to 36. Ito tas pagbasa. Luke 6, 31 to 36. The Bible says, "And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise." Muna siya ang gitawag nila og golden rule of living. Buhata sa uban ang gusto nimo nga buhaton sa imuha. Kabalo kasi Confucius, naabot siya version ani. Pero bali lang ang Confucius. Do not do unto others what you want others not to do to you. Ano ba ito? Ayaw buhata sa uban, ang dili ka gusto nga buhaton sa uban sa imo atong pasayawan para dali. Muna akong kang Confucius. Pero kang Jesus Christ, buhata sa uban, ang gusto nimo nga buhaton sa uban sa imo. Unsay kalahian, pastor? Unsay kalahian? Di ba? Kang Jesus Christ inani. Di ba gusto ka respetaran? Mo respeto mo ka. Di ba gusto ka katagaan? Muhatag po ka. Di ba? Gusto kang kahigugmaon? Muhigugma po ka. So meaning, kang Jesus Christ mga kaigsuunan, He wanted us to establish connection and relationship. Active. Active ang ginayang Jesus Christ. Pero ang kang Confucius, passive. Dili nagagusto bakakan, di po ka mamakak. Dili nagagusto hilabtan, di po ka manghilabot. Dili nang po ka gusto surang-surangon, di po ka magsurang-surang. Tama po. Pero mas nabodo ang Ginoong Hesus. Kaya ang kang Confucius, you cut your ties sa mga tao nga di kaganahan. Di ba? You cut your relationship. So, iya-iyahay ta, di ta kahilabtan, ay, pagkong hilabti. So, ang Confucius mga kaigsuunan. Di man ko ni mo love,
So, maiiya ta. Kaya kita kailabtan, ay po kuhilabti. Muna kang Confucius. Pero kang Jesus Christ, mga kaigsuunan, actively, buhaton nimo ang mga maayong butang sa ilaha. Kay gusto po ka nga buhaton na sa imuha. Pero wala ka naghulat nga buhaton na nila sa imuha una. Basta kay mo ni mong gusto buhaton sa imuha, imo na diretsong buhaton regardless sa lang action. Mao na ang Ginoong Hesus. But ako na nang insert kay nindot paminahon nga ato nang masabtan. But in verse 32, mao na ang i-condemn ni Ginoong Hesus. For if ye love them which love you, what take have ye? For sinners also love those that love them. And if ye do good to them, which what? Do good to you. So, himo lang kag maayos, mabalos nimo. What take have ye? For sinners also do even the same. And if ye lend to them, of whom ye hope to what? What take have ye? For sinners also lend to sinners to receive as much again. Kuyaw dahil ang Kristohanon dahil kung magpautang, di na ka magunahon nga bayran. Kuyaw kung magpautang ka, di na ka unahon nga bayran. Kasi nang utang diya, baka may kwarta. You see? Na ito makita ng kaysa regarding sa utang, gisugod ni Paul, oh no man nothing. Oh no man nothing. Wala pasabot ka di ka mangutang. Nagpasabot lang nga kung ang tao gitawag nga makautang, then you pay it in due. So dili pwede mga kaigsuunan nga kay dapat din parisan man gud. Kay basta makaingon ka na mangutang ko pastor kay Kristohanon na utangan para dili na pud siya. Dili na siya maningil na ako. Pero kung ikaw Kristohanon nga mangutang ka, oh no man nothing man, ang sugo po sa Biblia, di po pwede nga mangutang ka nga, ay, ito sa Bible, madili na magunahon o bubayad daw dili. No. Para sa giutangan, di na siya maghulat nga bayaran. Pero para po sa Kristohanon nga nangutang, dapat po iya pong bayaran niyang obligasyon. So, two-way mga kaigsuunan. You see? Now, atong balikan. So, kung naghatag lang ka, kay naghulat ka nga one day, makahatag po ni sa ako mali na, mabili itong istorya sa mga tiguangan. You see? Ang atong mga tiguangan, mga nag-use na do. Himuin lang yung maayo ang uban. Kay pag-abot sa panahon, maani lang ang nimo, kay himuan buka nilang maayo. Pag abi-abi sa mga katawhan, kay abi-abi mo buka. But mga kaigsunan, that is the basis sa ato ang pagigugba mga kaigsunan. Ito ba yung magbasa? Verse 35, but love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again. And your what? Reward shall be great. And ye shall be the children of the highest. For he is kind unto the what? Unto the evil. So mahimo ritang maayo alang sa mga dili mapinasalamaton o sa mga dautan. Just like our Father in heaven. 36, but ye therefore merciful as your Father also is merciful. Naman pa sa pulong sa atong Ginoo mga kaigsunan. So, ikaduhang klase ng gugma di ay nga lover gi-condemn po sa Ginoo. Mupadayon ang kaghigugma kung baslan ka og higugma. Naon sa man nga klase nga lover nga kaigsuunan ang gitawag nga gusto sa ato ang Ginoo. The third one is those who follow the example of the Lord Jesus Christ. Ang example sa Ginoo. Unsa ang gugmas Ginoo gani? Everlasting love. Di ba ako balik-balikon kay para gid inyo masabtan. Di ba kung may mag-away, kinsa tong gina-expect gani nga muuna nga mga pasaylo? Una nga mag-reconcile? Ang nanguna. Tama? Ng mga kaigsunan, kinsa may nanguna? Ang tao, ang Ginoo. Ang tao, kita mo yung nag-una-unag pakasala. Kinsa may nag-una-una og paki-reconcile? Ang tao, ang Ginoo. Ang Ginoo. Di padala niya iyang anak to be a reconciliation sa atong mga sala. Imbis kay ang Ginoo magulat kamoy nakasala, kamoy doon na ako. Pwede mo na ang Ginoo. But siya mismo actively gipadala niya iyang anak nagpakamatay
para lang mapasaylo ka, ma-reconcile ka sa Ginoo, mga kaigsunan. That's the example of Christ. You see? And He loved the ungodly. He loved sinners. He loved His enemies. And even died for them, mga kaigsunan. Muna ang gugmas Ginoo. Ug walay makabulag sa gugma sa Ginoo nga kanimo, mga kaigsunan. That is the great love of our God, mga kaigsunan. Di ba? Verse 35. Sa tuwang text, going back sa Luke chapter 6. But love ye your enemies. And do good. And lend, hoping nothing again. Munang gingon sa Biblia. In the book of Romans, mga kaigsunan, Romans chapter 12, okay? Verse 20 to 21, if you're there, say amen. Amen. Nagingon ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Therefore, if thine enemy hunger, what? Feed him. If he thirst, Give him drink. for in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Amen. You see? Nakadumdum mo sa kung kanunay ginaistorya, mga kaigsunan, nga kung ang dautan, basla ni mong dautan, susama ka sa mananap. Animal-like. You see? Kung ang maayo, basla ni mong maayo, human-like. Ano man ang tao? Ato ang baslan, ang maayo, murag katong first two kinds of lover. Baslan lang imong maayo, ang maayo, mga kaigsunan. Pero napoy tao, nga baslan nilang dautan ang maayo. Devil-like. Ora pag demonyo, giayo-ayo, pero gibalos dautan. Pero ang gaymo sa Ginoo, verse 31 to Romans chapter 12, be not overcome of evil, but overcome evil with good. What does it mean, mga kaigsunan? Kung imong baslan o maayo ang dautan, it is divine-like. Christ-like, mga kaigsunan. Mao na ang gugma sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. In our time today, sa itong simbahan, nanatay daghang mga young people na gagrow na into marriageable age. Na makuha na, gitawag na dalagag ulit tao na one day, pila ka tuig kagkaroon basing mga minyo na. You see? No, mga kaigsunan, remember this. And even to us, katong mga minyo na karon, listen carefully. Mao ni ang gugbas Ginoo atong dapat tanawon. Ako sa istoryahon ganing mga marriageable age nato nga mga batanon. Di ba usahay kay mukanta tag ikaw na ba si Mr. Right? Mukanta ka, di ba? Now remember this. Ang mga katawan sigat pangita. Mo na ba gid niya ang right guy or right woman para sa ako? Ano itong pangita? Itong ginampo sa Ginoo. But remember this, have you bothered to grow? Mutubo ka, i-develop ni mong kagalingon into a mature person to be the right person for someone? You see? Ay, selfish kayo ang tao. Kani akong gusto, kani gusto din ako, kasapian, buutan, Kristuhanon. Muna ang gusto. Pero ngano nga makanin kamot nga mahimo kang sapian? Ngano nga kanin kamot nga mahimo kang buutan? Nga kanin kamot nga mahimo kang faithful simbahan para mahimo po kang Mr. Right sa uban? You see? Gusto din ako sa lalaki kanang nabi-respeto. Ako yung gusto sa lalaki kanang gitawag nga makabuhi. Ako gusto sa lalaki kanang gitawag nga faithful. Kung mauna imong gusto mo na imong Mr. Right mga kaigsuonan, kinahanglan ikaw po dapat makabuhi na mo ka. Dapat po gitawag nga faithful mo ka. Build yourself to be the Mr. Right or Miss Right for someone. You see? Nausahay, ato sa mga ginikanan or mga anak. Ang mga anak, usahay mga kaigsunan, iligrado ang ilang mga mama. Saan niya kong mama o nga? Kasamok magagaling tawa, bayanan ni. Dila ipadungog. Kadungog rin ako mga batanon bitaw, mga gagmay pa mga batanon. Ilang tawagod o YAWA ang ilang mga mama. Ilang paghimarautan ilang ginikanan, loy kayo. Pero nga mga anak, sige kang likramo, sa kanya mama, may manipulihan. Pero, imuha bang, ibutang sa imong una-una, have you bothered to be a good child? Gusto ka nga imong mama, mahimong tarong, sugdi sa imo, tarong mahimong gagalingon nga mahimong
mo ang tarong nga anak. Nakuha niyo ang punto? Gusto ka nga matarong ang imong amahan? Sukti si mong kaugalingon nga mahimo po kang tarong nga anak. Ikaw po dinikanan. Gusto din mong anak magtinarong. Sukti po sa imo nga himua ang imong kaugalingon nga tarong nga inahan o amahan. You see? Ikaw karon imong bana, ay akong bana, wagoy buot, wagoy batasan, mauna, ay akong asawa, mabuntagan tong itan, sige grabe yun. Sinawayay gid kayo. And mga kaigsuunan, remember this. Before ka mo criticize someone, especially sa imong mga loved ones, be the Mr. Right for them. Amen. Be the good child. Be the good husband, the good wife, the good parent. Alam kanila. You see? Kaya nga naman mga kaigsunan, unsay itong gugma sa Ginoo? Gugma na, sorry? Ha? Everlasting. Amen. Tama po. Gugma nga wala na ka nagulat nga unhan pa kagigugma. Gugma nga wala na ka nagdahon nga baslan pa ang imong gugma mga kaigsuonan. Basta kay muhigugma gyud ka, baslan ka man o dili. Amen. Kuyawas gugma. So kani pa lang daan diri minsahe pinatatapuson. Pinatatapuson diri pa lang daan. Okay, ako na busog na kay ka. Amen. You see? Puno na kayo. Na imong talon si Kunin Malay, mao ni akong paunon. Mao ni ako ang gitawag nga patayunon sa akong ginabuhi mga kaigsuonan. Grow for the people you love. And of course, for God, mga kaigsuonan. You see? And there is wrong way of loving. Muna nga, delikado kaayo ning gugma. You see? So I hope, by the grace of God, before ka mangita kang Mr. Right or kang Miss Right, himuha sang right ang imong gagalingon una. Amen. That those people, di po sila magmahay. You see? So, you know, naman tayo sa pamilya, naman tayo gitawag na domestic relations in the family. You see? Kamu na po? Bitaw-bitaw lang. Sa pamilya, na tayo domestic relations. Make it as your attitude nga dili nimo libakon ang imong membro sa pamilya sa utong tawo. Make it an attitude mga kaigsuonan. You see? Usahay man gud atong ginabuhat. Dul-dul ta kayo, brad or sis or pastor. Kabalo ka si akong igsuon, mo ni mauna. You know? You see? Make it as your gitawag nga attitude nga dili nimo dauton ang dungog sa imong family at tubangan sa ubang mga katawan. Kaya nga naman, unsa na hunahunahon, para bitaw akong ginaingon sa inyo, bitaw, pananglitan karon ay magtiayon nag-away. Sa magbagay ang magtiayon, paghuman, nabantayan ako sa mga magtiayon sa mag-away, mag-unhanay na sila sumbong. Unhanay sumbong. You see, pagkaman kani si Tampulana, ni adto siyang pamilya, kaya nagsumbong, pagabot niya dito, una na yung bana. Tuwa na yung bana, una na, patay, nakauna na. Pero nani mga kaisanawa ha, remember, listen carefully. Pananglitan karon nagkauli ay namo sa imong bana o asawa. Kasi siyempre mag-asawa magid mo. Nanaad na tubangan sa altar nga Ginoo ang kamatayon lagi makabulag kanamo. Sa kalisod o sa kalipay ay sa kapait o sa kadagaya. Sa kalipay sa kaduol ang kamatayon ray magbulag kanamo gipanaran mo sa Ginoo. So meaning magtamintambling man yung relasyon mo balik gid mo. Kay magtiayon gid mo. Nya pagkabalo ka sa may tabo. Katong imong gisumbungan, nag-uli na mo sa imong bana, pero ang imong gisumbungan, suko magyapon ka sa imong bana. Ikaw asawa, katong imong gisumbungan mahitungod sa imong ikaw bana, ang gisumbungan imong mahitungod sa imong asawa, hangtod karon na nag-uli na mo, burikot pagyapon ang tan-aw sa imong asawa. Kaya naman mo man imong gisulti. You see? Ay delikado no? Nagkauli ay na mo. Pero katong inyong ibang sumbungan, kalaban pa sa inyo ang gitawag ng mga kuwan. So we must try to avoid that. You see? Kung manumbong manggaling mo mga kaigsunan, hindi mo sumbong sa ako.
Paminahon ta mo. You see? Kaya ako, di naman may chismis. I will pray for you. And maybe I could do something by the grace of God nga mahimong masulbad ang mga problema. Pero ayaw niyo i-chismis sa uban. You see, I appreciate people telling problems sa ilang pastor. Kung may trabaho sa pastor, you see, to pastor the church. You see, so atong makita ang mga kaigsuonan, kung di mo kapugong sa inyong mga baba, mo chismis gid mo sa pastor. Ato mo sa pastor. Kaya para tama na dito ang itawag na kuwan. Tama na dito ang kaigsuonan. So, kasi yung manawag sa pastor, istorya sa pastor. So, pwede ko stress ako, pero nailibris na ka. Sabi nyo, binuwang lang. Okay? So mga kaigsuonan, inaanak, gugma nga wala naghulat. Huwag ka pa rin. Ganyan ba? Na, ito lang taon karon mga kaigsuonan. Nga naman, nga importante kay ni, nga ato ning maangkon ang gugma nga tarong. Right love. Nga naman, kay number 1, ako ngayong ganina, naay gugma nga mali. Basing abi ni mo loving na kay ka, you are a great lover, mali din pangagi. Now, ingon sa Biblia mga kaigsuonan, the book of Romans chapter 13. Romans chapter 13 mga kaigsuonan. You're there, say amen. Verse 8 to verse 10. Oh, no man, anything. Di daw ka makautang sa uban. But, to love one. So, hinuhunaon ni mo ha? Kuya, was sugo sa Biblia. Ako ang tinambanan sa Bisaya para masabtan. O saya, ang English niya sabtan. Atong tinambanan sa Bisaya. Ang ipasabot sa pulo sa Ginoo, isipa ang imong kaugalingon nga nakautang ka gugma sa uban. So meaning, isipon nimo nga obligasyon nimo nga muhigugma sa uban kay utangan ka gugma nila. You see, ayaw, oh no man nothing, but mula na imong utang. To love one another. For he that loveth another hath fulfilled the what? You see? Kung imo daw ang nahigugma daw ka, natuman imong balaod. Nga mga kaigsuonan, kung na kay tinuod nga gugma, mangabit ka dili. Dili. Tinuod man ka nga gugma. Asa? Amen. So, at least si sister no nag-learn na ano. You see, kung gitawag nga kay gugma, mangawat ka dili. Dili. Pero mo niya ako ang sakit pamalandungon mga kaigsuonan ba. Kita malandungon gid kay ni. Kay sayon na kay boto sa tao pero sa Ginoo dili. Tanawa, kung ako karon tao, pananglitan karon. Akong imaginon, akong himo litasan akong gaguling na lang kahit ilang mo kay musinyan. Kuan, panitan, uyab pa minimum Karen, pananglitan lang sa kasawa. Unya, mo na akong asawa sa ako thou shalt have no other woman beside me. Sayon dili. Sayon kay para sa ako. Gugma ko siya. You see? Thou shalt have no other picture of any other woman beside me. Sayon na kayo, di ba? You see? Ay, nakapila-pila ng mama din. Di ba may labot? Romantic love man. Okay? Pamilya love na yung mga. Ikatulong suko. Ana dahil sa ayaw gid di ABI ang akong pangalan ha. Kasi imong gamiton akong pangalan sa dili maing butang sa dili. You see? Ikaw pat kasugo. Kinahanglan sa kaisas isa ka semana mag-uban gid kita na duha. Nga kita lang duha mag-date ta, magsuroy-suroy ta, nga natay times sa usag-usag. Iso dili. Ay bisan kada adlaw pa. Pero nga naman mga kaigsuon kung ang Dios mo imingon, thou shalt have no other gods before me. Ang meaning sa idol, anything that takes the place of God. Anong maglisod mang gintang ato mang ibaylo ang Ginoo. Panimbahon ibaylo mang gito sa uban. You see? Ano mang gid mga kaigsuonan nga maglisod na. Ingon pa ang Ginoo nga 6 days you shall work and in the 7th day it is holy unto me. Nangayo ko sa kadlaw ang Ginoo. Ano anong maglisod dito mga Kristohanon nga mga sa kadlaw? Higala. Mas dako pa dahil mong gugma sa tao kaysa Diyos. Ug ang gingon ni Kristo,
ug dili ko nimo kaya higugmaon labaw sa imong pamilya, dili ka worthy ka nako imong Panginoong Hesus. So learn to love God. Masakit kayo na mga kaigsunan, pero ang gingon sa Biblia, if you have love, you fulfill the law. Verse 10, Romans 13:10, love worketh no ill to his neighbor, therefore love is the what? Fulfilling of the law. Ang katumanan sa balaod, gugma igsuon. Galacia 5, tanawan ninyo ang Biblia, gibalik na po sa balaang kasulatan. Galacia 5:13-15, for brethren, ye have been called unto liberty. Binagaan mo kagawasan. Only use not liberty for an occasion of the flesh, but by love serve one another. For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. You see? So mga kaigsunan, atong gitawag nga nakita rin, no? Importante giday kay ang gugma, mga kaigsunan. Wala kay gugma. Ato nang gidiscuss ako na din ako balikon, dili nimo ma-prove that you are true child of God. Amen. Now, ang atong mga relationships will only be cultivated by love. Amen. Friendship will be cultivated by love. Gugma. And family depends on love. Amen. Tanawagan niyang gayon sa Biblia, mga kaigsunan. Ephesians chapter 5 verse 25. The Bible says, husband, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Kuya ba no? Ang sugo sa bana, paghigugma sa asawa, higugmaon nimo siya, susama sa paghigugma ni Kristo simbahan, nagihatag na iyang kaugalingon. So ang mga bana dahil andam ihatag ilang kaugalingon alang silang mga asawa. Uy, mga bana diya, hindi mga bana diya. Or mga future bana. Okay? Dapat ha, andam gid mo higugma. Sa inyong asawa nga, andam mo magpakamatay para nila. You see? Muna yung Biblia. And the Bible says, verse 28, the Bible says, so ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife, loveth himself. So, unsang pamaagi, pagkita din nung gugma sa mga kagalingon, gugma yung mga asawa, yawan. Pero asawa po, Titus chapter 2 verse 4, di mo kay Iyas, namin yun ang pulong sa Ginoo. Titus chapter 2 verse 4, that they may teach the young women to be sober, to love their husband, to love their children. Higugma po. So, saka ang pamilya nga walay gugma sa usag-usag. Diba? Cultivate sa gugma. Ang simbahan po, mula hutay, tungod po sa gugma, mga kaigsunan. You see? So ako ikat short ang mensahe kay nalingaw tayong istorya. So, habit na ang time. Tulong kabutang as we conclude, mga kaigsunan. Tulong kabutang about aning gugma. First of all, looking at the example of Christ man, God, which is what's the word? Nagugma ba? Everlasting. Everlasting. Everlasting love. Now, we must be a giver like God. We must be a giver like God. Gugma, a lover is also a giver. Ato makitaan, mga Christian, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever on Him should not but have everlasting life. And be the initiator of that love. Ay, ulat, nahigugmaon ka una. Be the initiator, just like God. Just like God. Number 2, be willing to sacrifice, just like the Lord Jesus Christ. Amen. Sa gibot ni Jesus Christ, gihatag niya ang iyang kinabuhi, mga kaigsuunan, alang sa mga katawhan. He had done it even knowing that a lot of people will not love Him in return. Pagpakamatay ni Ginoo niya sa krus, kabalo siya, madagang mga tao nga dili sa higugmaon, but gibuhat gyapon niya. In Ephesians chapter 5, mga igsuon, open your Bibles there, verses 1 and verse 2. Ephesians chapter 5, verse 1 and verse 2. Be therefore followers of God as dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us,
and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. So be willing to sacrifice. So kita to example sa Father, example ni Christ. How about the Holy Spirit, mga kaigsunan? Kabalo ba ka? The Holy Spirit is the one who enabled the Lord Jesus Christ to give the sacrifice. Ang gagawin mo. Sa ato pa mga kaigsunan, even the Lord Jesus Christ, sa diha nga nagpakatao siya, nagsalig yapon siya sa gahom sa balaang espiritu. Because when he died, when he was born, rather, incarnated, iyang isurrender iyang gahom. So meaning, katong pagpatindog niya sa mga masakiton, pag-ayon niya sa mga patay, sa pagbuhis ng mga patay, mga milagro niya, it was actually the power of the Holy Spirit. Mao na ato example, Jesus Christ. You see, ano nga this mga kaigsunan? Even iyang pagpakamatay ang sakripisyo through the power of the Spirit. Hebrews chapter 9 verse 14. Open your Bibles there. Hebrews chapter 9 verse 14. If you're there, say amen. How much more shall the blood of Christ, look at this, who through the eternal Spirit, what? Offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Kinsa ko nag-enable kung Jesus Christ to offer himself? The eternal Spirit or the Holy Spirit, mga kaigsunan. So, kung sa may function sa Spirit, dili na ito makaya o sunod ang example sa Father o example ni Christ without the guidance of the Holy Spirit. Now, as we close, mga kaigsunan, let me tell you this. It is nearly impossible and even impossible for you to obey the commands sa mensahe sa pulong sa Ginoo karon if you are not yet saved. Kung dili ka paluwas. So, igsoon, kinahanglan kang maluwas. Mubuyo ang balaang espiritu sa imuha, kay siya ang mo enable sa imuha nga mo exercise ng ining tinuod nga gugma. How, Pastor? Namatay si Jesus Christ tungod sa mga sala. Gilubong ug nabanhaw. Dawata siya nga mahimo ni mong Ginoo ug manluluwas. Kaya ang iyang kamatayon sa krus, igkong sakripisyo alang sa paghugas sa imong mga sala. Ug imo siyang tuuhan karon, tawag nimo siya Ginoong Hesus, na ginulusol ko, nagtuo ko. Iyak ang luwason. He will save you today, mga kaigsunan. I hope, kung apa ka nakasigurado sa imong kaluwasan, dawaton nimo si Jesus Christ karong adlaw. Palihog mo ba? Let us pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa mensahe sa pulong sa Ginoo nga imong gihatag. Thank you, Lord, for these people who are with us today. Upani kami, Ginoong Diyos, panalingini kami na magbalang puso at magabungahon ang mga kinabuhi. Tagay may kadaugan, Lord. I-bless ang mga katawhan nga niya, Ginoong Diyos. Ngaunta, mahimong mabungahon. Ang amo ang pagtuon, ang amo ang pagsimba kanimo, Ginoong Diyos. Kaya ang mga mensahe mo nadungog, di lang taman sa pulpito, di lang taman sa dalunggan, nabutang sa mga kasing-kasing ug abukin ang kinabuhi. Lord, we ask the power of the Spirit to empower us. You empower the Lord Jesus Christ in His ministry. Empower us today to follow You. Salamat, Ginoo, sa imong gugma. Upani kami. Amen. Palihog pagdungo sa inyong ulo, palihog. And we will have a short invitation. Igsoon. Kumusta man ang imong gugma? What kind of lover are you? Are you the lover nga magulat unhan? Are you the lover nga dili na mo dili og higugma kung dili mabaslan? Or are you the lover who follow the example of Christ, example of God, that you would have everlasting love for people, because the everlasting love of God is already in you. You receive everlasting love, and you also give what you have received, everlasting love.
Igsoon, kung nasa ito ako diri, nga wa pa ka nakasigurado sa imong kaluwasan. Gaduha-duha pa ka. Pastor, dugay na ako naminaw sa pulong sa Ginoo, pero murag nagduha-duha ako, Pastor. I don't know if I am truly saved. Kabalo, duol, igsoon. Duol, as we sing the verse 1, we will help you to see that everlasting love sa Ginoo alam kanimo. Verse 1 is, how about you? Basing gusto ka masigurado sa imong kaluwasan. You are not yet sure. Kung luwas ka ba o dili. Step out in faith. Come and be saved today. Receive the love of God sa Ginoo sa imong kinabuhi. How about you? Won't you come and receive that salvation? Higugma ka niya. Ipopos lang imong gagalingon and He will love you. As we sing verse 2, para rin sa mga Kristohanon, new Christians, mga Kristohanon, maybe nakaigugma, but most of the time, not the right love. Or maybe wala pa nimo na pasalamatan ang gugmas Ginoo sa imong ginabuhi. Ano sa aman ka, magpugong-pugong sa imong gagalingon o sa imong kahadlok. Celebrate the love of God sa imong ginabuhi. Come, dahil imong lingkuranan and come, kneel down to Jesus. I will sing verse 2, please. How about you? Ano saan mo i-humble down ang imong gagalingon? Humble down yourself now and be subject to God's love. Last verse, para na sa imo ha. Maybe there is something you wanted to talk to God. Gusto niyo isumbong sa Ginoo, karon isumbong na sa Ginoo. It's your time to come and to pray. Last verse, please.
Father in heaven, thank you, Lord, sa imong gugmang katag kanamo. Thank you, Lord, for allowing us to love. And Lord, we know that we love because we experience the everlasting love from you. And help us, Lord, to show this everlasting love to people sa among mga palibot. Lord, you have given us this opportunity, Ginoong Diyos. Help us to be better people by showing the love that we have received from you to the world around us. Ginoong Diyos, nag-una mi, pasayloan mi sa mga sala. Pag ginagabuhat, Ginoong ulay ka, yatag kanamo ang kaligon, Ginoong Diyos. Kay Lord, all of those things, dito na makaya o buhat, Ginoo, without you helping us by our Son. Salamat, Ginoo, ka nagsaad ka, nga di ka mubiya ka na mo. Kung di minimum pasagdan. Kung naibala sa mga Lord, we trust that you bless and empower sa among mga hangyo kanimo. In Jesus' precious name, we pangayo na akong tanan. Amen. Thank you and God bless you. So, let's stay. We will have our lunch fellowship